Nag-isip ako ng idea. Anong pwede kong gawin dito sa mga taong kaharap ko ngayon para kumita sila? Okay, Gilibers, kwento ko lang sa inyo. Paano nga ba ako nakabuo ng isang negosyo in less than 24 hours na pwede mo ring gawin? Kaya isi-share ko po sa inyo. So, ito po yung draft ng ating nagawa. So, yan. So, syempre, di natin may maintindihan. Pero, that's how I did it. Me and my team na nakabuo kami. Ito nga, isang service business na pwede naming i-offer din sa inyo. So, simulan natin. Ano ba ibig sabihin yan? So, first off, nagsimula ako sa aming pag-uusap. Just actually a meeting. Alam niyo, maganda pag nagmi-meeting talaga kayo. Bigla meron kayong mga naiisip na kakaiba, di ba? Kaya masarap na ikipagkwentuhan din tayo sa mga empleyado natin, sa mga leaders mo. Kasi from there, merong biglang may aha moment ka eh. Bigla ka may isip na, oh nga no. So, ito ang simula. So, I just realized during our meeting that medyo madami yung aming resources. Ibig sabihin po, this is in a form of talent. Kasi medyo dumami po ang aking members ng Rockstar Production. Ang aking editors, taga-edit ng videos, taga-gawa ng mga designs namin, creatives namin. Medyo dumami sila. So as of now, meron siguro kaming mga less than 10. Okay? So from there, sabi ko, I want to help them to have more money, to earn more. Dito sa Rockstar po kasi, meron lang kami numbers of video na requirement or required. So, meron akong talent, tapos konti lang naman kailangan ko na videos. So, ano pang pwede kong gawin para sa kanila? I want to help them to earn more. Kasi mostly po nito, estudyante. Meron akong 4 estudyante. So, that's the first step. If you really wanted to help more, may maisip kang idea eh. Di ba as a business owner, kaya lang minsan tayo nagsimula magnegosyo, gusto mong tulungan yung mga kapatid mo, tulungan yung mga kapitbahay nyo, o tulungan yung mga churchmate nyo, tulungan yung maraming tao. Di ba doon nagugat lahat yun? I don't know pero most businesses doon nag-start. So ako, doon siya nag-start because I wanted to help more with these resources that I have or with these people that I have. So second step namin, na ginawa ko, okay, so nagkaroon ako ng idea. Business idea. It's not business idea muna eh. Di ba normally, yung sinasabi nila, magnegosyo ka, eto yung mga ideas, isip ka ng mga ideas. Ako, nag-start ako dun sa tutulong muna ako. Yun yung pagkakaiba siguro nitong business na to. Nauna ako sa gusto kong tumulong. That's my desire. Sabi nila, di ba, dapat unahin mo yung kung paano ka kumita, ano yung idea mo. So for me, this is just a secondary. Nag-isip ako ng idea. Anong pwede kong gawin dito sa mga taong kaharap ko ngayon para kumita sila? Doon ako nagkaroon ng business idea. Okay? Sabi ko, kailangan meron akong i-offer na services to the people that I want to, which is the third step, is I want to help more. Meron kasi akong gustong tulungan pa na certain group of my followers. Like, for example, yung mga small business owners. Yes, natutulungan ko kayo sa konsepto na itinuturo ko. Tama po, sa konsepto o sa larangan ng pagnenegosyo. Tinuruan ko kayo kung paano magkaroon ng distribution channel, through my coaching, kung paano magkaroon ng different revenues of income. So, marami na rin naman tayo na itulong sa mga vlogs at mga na-coach ko. So, sino po dito yung natulungan ng mga vlogs natin? Yan, mag-comment kayo. So ngayon, mas matutulungan namin kayo. I want to help more. So paano, Doc? Naisip ko po, dahil marami po akong talent o maraming nagagawa ng aking mga videos, editors. So naisip ko, sa mga business owners na may social media platforms na hindi pa masyadong gamay, paano gumawa ng posters, paano gumawa ng mag-edit ng videos, paano mag-edit ng reels. So sa mga hindi pa masyadong alam yan, or maybe alam mo na yan, kaya lang minsan preoccupied ka na ng business task mo, or minsan nasa vacation ka, or minsan baka nalimutan mo mag-create ng mga videos mo, or magawa ng mga creative materials mo. So, dun kami papasok. That is your pain points, di ba? That is your problem.
dun po ako papasok. So, meron kaming i-offer sa inyo na kami na ang gagawa ng videos nyo, ng creatives nyo, pag kayo ay busy or nakalimutan nyo or meron kayong event sa family nyo na huwag nyo kalimutan ng family nyo habang kayo ay nagninegosyo, so dun kami papasok. So, di ba sa pagninegosyo, ganun po ang nangyayari dapat? You identify the pain points of your clients, then you offer solution. That solution is a way for them para matulungan mo sila and to run their business smoothly. Okay? So that's our step. And next step natin, dun na nabuo ang tinatawag nating business concept. Kanina idea. Ngayon, konsepto na siya. Nabuo na namin yung konsepto. Okay? So, tutulungan namin kayo para nun magkaroon kayo ng ipopost. So what we are offering now, hindi po kami social media manager. We are not social media manager. We will produce your products, your digital products na ipopost mo sa social media platforms mo. Alright? So that's our concept. It's a unique concept. Kasi marami tayo nakikita ngayon na we offer this as a social media manager. Hindi na po kasi kaya-kaya nyo na yan eh. Kaya-kaya nyo na mag-post. Ang problema, wala kayo po post. Okay? But kaya-kaya nyo yung mag-post. Mamaya, ito, sa last stage natin yung part. Okay? So, from there, nakabuo na kami ng, kasi may concept na, di ba? Nakabuo na kami ng business package. Ibig sabihin, ito na yung offer namin, na final na namin. So, ito na ang nabuo namin package. Ayan na po. Nakikita nyo po yan. Ayan na siya. Or, if you want the details, yan, mag-PM ka lang sa personal FB ko, or ito yung number ni Ma'am Kat, ang ating pong admin. And ito po ang ating email address. Yan po. Nakikita niyo lahat yan sa screen. Okay? Para makita niyo yung package. So, yun yung, nagkaroon na kami ng package. Nabuo na. So, di ba sa pagninegosyo natin, kailangan natin mag-offer ng konkretong serbisyo, konkretong produkto. So, nagawa na po namin yan. And last, how to create a business in less than 24 hours. Pero magkape muna tayo. Kape po tayo. Sarap po. Okay, last na lang natin. And of course, sa lahat ng mga, mag-invite na ako, no, bago ko sabihin yung last. Sa lahat ng mga gusto mag-create ng business nila in less than 24 hours, I can help you po. PM me, ayan lang po again sa aking mga contacts, yan na po sila. PM nyo lang po ako. Ngayon na, para makapag-usap na tayo. And last, natapos namin in less than 24 hours because we use AI. We use AI. Okay? Nag-chat GPT na po tayo. So, ganito ang gagawin natin. Pag nagninegosyo tayo ngayon, hindi na natin naihiwalay si AI. Kailangan na natin siya. So, si AI, tinulungan niya kami para mag-craft ng aming package, kung paano buuin yung vision namin, mission namin, kung paano ako mag-delegate ng mga tasks. Nag-delegate na rin akong task sa team ko. Meron na rin kaming business structure, business system. So, nais na lahat. Tinulungan tayo ng AI. Okay? And of course, ang last bonus natin, because you stayed, nag-stay ka hanggang ngayon, nandyan ka sa aking YouTube, ang talagang isang bagay na sikreto natin to create your business in less than 24 hours is there must be someone who will be guiding you. Kasi pag walang nag-guide sa'yo, maliligaw pa tayo. Sobrang dami nating gagawin, sobrang dami nating ino-offer, sobrang malalampas tayo dun sa minimum requirements ng pag-start ng negosyo. Okay? And that business mentor can be the rockstar. So, I can help you po. PM me, now na po. Let's go, let's go! Kape po tayo. And of course, sa lahat ng mga gustong makatikim ng first 10 ng aming business services under Rockstar Media Services, PM ka lang po. Kape.